Pamagat, 10 masustansyang pagkain, kaagapay ng mga senior sa laban kontra pananakit ng katawan. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga minamahal na senior citizens. Ako po ang inyong lingkod, at welcome po kayo sa ating talakayan ngayon. Alam niyo po, habang tayo ay nagkakaedad, hindi may iwasan ang iba't ibang pananakit sa katawan, kirot sa kasukasuan, pananakit ng likod, rayuma, at kung ano-ano pa. Ngunit, alam niyo po ba na may mga natural na paraan upang maibsan ang mga ito at matatagpuan lamang sa ating kusina? Sa episode na ito, ating tatalakayin ang 10 masustansyang pagkain na hindi lamang masarap kundi may kakayahan ding tumulong sa paglaban sa pamamaga at pananakit. Ang mga ito ay mga pagkaing madalas nang ginagamit ng ating mga ninuno at kinikilala na rin ng mga eksperto sa kalusugan. Kaya ihanda na po ang inyong mga tenga o kung kayo'y nagbabasa, ang inyong mga mata at samahan niyo kami sa pagtuklas ng mga biyaya ng kalikasan para sa ating kalusugan. Unang pagkain, luya, ginger. Ang luya o luya sa ibang dialekto ay isang napakapamilyar na sangkap sa ating mga lutuin. Sino ba naman ang hindi nakakaalam sa aroma at anghang nito na nagpapasarap sa tinola, arroz caldo, o maging sa simpleng salabat? Ngunit higit pa sa pagiging pampalasa, ang luya ay matagal nang ginagamit bilang halamang gamot. Ang pangunahing aktibong sangkap nito ay tinatawag na gingerol, na may malakas na kakayahang anti-inflammatory o laban sa pamamaga at antioxidant properties. Paano nga ba ito nakakatulong sa pananakit? Ang pamamaga o inflammation ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pananakit, lalo na sa mga kondisyon tulad ng arthritis. Ang gingerol sa luya ay tumutulong na pigilan ang produksyon ng mga chemical sa ating katawan na nagdudulot ng pamamaga. Kaya naman, ang regular na pagkonsumo ng luya ay maaring makatulong na mabawasan ang paninigas at pananakit ng mga kasukasuan. Maraming pag-aaral na ang nagpakita na ang epekto ng luya ay may hahambing pa nga sa ilang mga non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, ngunit may mas kaunting side effects. Ayon sa ating mga nakatatanda, ang salabat o pinakuluang luya na may kasamang kalamansi at pulot-pukyutan ay mabisang pampaginhawa sa sakit ng lalamunan, sipon, at peti na rin sa mga lamig sa katawan. Ang iba naman ay ginagamit ang dinikdik na luya bilang tapal o poultice sa mga bahaging nananakit o namamaga, tulad ng pileosparains. Kahit ang mga doktor ngayon ay kinikilala ang benepisyo ng luya. Bagamat hindi ito direktang gamot, itinuturing itong isang mahalagang functional food na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan at maaring makatulong sa pain management. Subukan po ninyong maghiwa ng sariwang luya at ihalo sa inyong mga sinabawang ulam o gawing tsa. Tandaan lamang po, kung kayo ay may maintenance na gamot, lalo na pampalabnaw ng dugo, mas maiging kumonsulta muna sa inyong doktor. Ikalawang pagkain, luyang dilaw, turmeric. Kung ang luya ay puti o medyo dilaw, ang luyang dilaw naman, o turmeric, ay kilala sa matingkad nitong kulay kahelo dilaw. Ito ang nagbibigay ng kulay sa curry at iba pang mga lutuin sa Timog Asya, at maging sa ilang mga pagkaing Pilipino tulad ng yellow rice o ginataang may luyang dilaw. Ang sikreto ng luyang dilaw ay nasa sangkap nitong tinatawag na curcumin. Ang curcumin ay isang napakalakas na anti-inflammatory compound at antioxidant. Sa katunayan, ang kakayahan nitong labanan ang pamamaga ay sinasabing kasing epektibo ng ilang mga gamot na anti-inflammatory. Ngunit wala itong mga negatibong epekto na karaniwang kasama ng mga sintetikong gamot. Para sa mga dumaranas ng osteoarthritis o rheumatoid arthritis, ang luyang dilaw ay maaring maging isang natural na kakampi. Ang curcumin ay tumutulong na harangan ang mga inflammatory pathways sa ating katawan, partikular na ang mga enzymes at cytokines na nagdudulot ng pamamaga at pagkasira ng cartilage sa mga kasukasuan. Sa ganitong paraan, nababawasan ang pananakit at paninigas at napapabuti ang paggalaw ng mga apektadong parte ng katawan. Maraming mga pag-aaral ang sumusuporta sa benepisyong ito, kung saan ang mga pasyenteng regular na kumukonsumo ng curcumin ay nagpakita na makabuluhang pagbuti sa kanilang mga sintomas. Sa tradisyonal na gamutan sa Pilipinas, bagamat hindi kasing popular na ordinaryong luya, ang luyang dilaw ay ginagamit din bilang pangtapal sa mga sugat at pamamaga
dahil sa antimicrobial properties nito. Sa ilang komunidad, ito ay ginagawang tsa o iniinom na parang pulbos na hinalo sa tubig para sa iba't ibang karamdaman. Ang problema lang sa curcumin ay hindi ito gaanong na-absorb ng ating katawan ng mag-isa. Mas epektibo ito kapag isinabay sa itim na paminta, black pepper, na may sangkap na piperine na nagpapataas ng absorption ng curcumin na hanggang 2,000%. Kaya kung gagamit po kayo ng luyang dilaw sa inyong pagkain, subukang lagyan din ng kaunting paminta. Maari rin itong ihalo sa gatas, golden milk, sa mga smoothies, o isama sa panggisa. Ikatlong pagkain, bawang garlic. Ang bawang ay isa pa sa mga pangunahing sangkap sa halos lahat ng lutuing Pilipino. Mula sa simpleng sinangag hanggang sa masasalimuot na ulam, hindi kumpleto ang lasa kung walang bawang. Ngunit bukod sa pagbibigay linamnam, ang bawang ay matagal nang kinikilala bilang halamang gamot dahil sa dami ng benepisyo nito sa kalusugan. Ang pangunahing aktibong sangkap nito ay ang allicin, na siyang nagbibigay ng kakaibang amoy at anghang sa bawang kapag ito ay dinidikdik o hinihiwa. Ang allicin, kasama ang iba pang sulfur compounds sa bawang, ay may malakas na anti-inflammatory, antioxidant at immune-boosting properties. Para sa mga may pananakit, lalo na yung dulot ng arthritis o muscle strain, ang bawang ay maaring makatulong sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga. Ang mga compound nito ay humaharang sa produksyon ng mga pro-inflammatory substances sa katawan. Bukod dito, ang bawang ay nakakatulong din sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, ang mahalaga para sa mabilis na paggaling ng mga nasirang tissue at sa pagdadala ng sustansya sa mga bahagi ng katawan na nangangailangan nito. Ang ating mga lolo at lola ay may iba't ibang paraan ng paggamit ng bawang para sa pananakit. Karaniwan na ang pagdikdik ng bawang at paghalo nito sa langis ng niyog, at pagkatapos ay ipinapahid o iminamasahe sa mga mesel na nananakit o sa mga kasukaswang may rayuma. Ang init na dulot nito ay pinaniniwalaang nakakapagpaginhawa. Siyempre, ang pinakamadali at pinakaligtas na paraan ay ang pagsasama nito sa ating pang-araw-araw na pagkain. Ang regular na pagkonsumo ng bawang, hilaw man, kung kaya, o luto, ay makakatulong na palakasin ang ating resistensya at labanan ang pamamaga. May mga pag-aaral din na nagsasabing ang bawang ay maaring makatulong sa pagbaba ng tsansa ng pagkakaroon ng ilang uri ng kanser at sakit sa puso. Kaya't huwag pong magtipid sa bawang sa inyong mga niluluto. Ika-4 na pagkain, matatabang isda, fatty fish. Ang mga matatabang isda tulad ng salmon, tuna, lalo na ang bluefin, sardinas, tamban, alumahan, at mackerel ay mayaman sa isang uri ng taba na tinatawag na omega-3 fatty acids. Partikular na mahalaga rito ang EA, eicosapentaenoic acid, at EA, docosahexaenoic acid, na kilala sa kanilang malakas na kakayahang labanan ang pamamaga sa buong katawan. Ang mga ito ay itinuturing na good fats na kailangan ng ating katawan para sa iba't ibang mahahalagang functions, kabilang na ang pagpapanatili ng kalusugan ng puso at utok. Paano nakakatulong ang omega-3 sa pananakit? Ang mga fatty acids na ito ay nagko-convert sa ating katawan bilang mga compounds na tinatawag na resolvins at protectins, na may natural na anti-inflammatory effects. Binabawasan nito ang produksyon ng mga inflammatory eicosanoids at cytokines, na siyang mga pangunahing salarin sa pananakit at pamamaga, lalo na sa mga sakit tulad ng rheumatoid arthritis, osteoarthritis, at maging sa pananakit ng likod. Ang regular na pagkain na matatabang isda ay maaring makatulong na mabawasan ang tindi at dalas ng pananakit, at sa ilang kaso, ay maaring mabawasan din ang pangangailangan sa mga pain relievers. Sa Pilipinas, napakadaling makahanap ng sardinas at tamban, na abot kaya at masustansya. Kahit ang dilatang sardinas o tuna, na nakababad sa tubig o olive oil, hindi sa vegetable oil, ay magandang source pa rin ng omega-3s. Inirekomenda ng mga health organizations ang pagkain na matatabang isda 2 beses o higit pa sa 1 linggo. Maari itong ihawin, pasingawan o isigang. Para sa mga hindi mahilig sa isda, mayroon ding mga fish oil supplements, ngunit mas mainam pa rin kung mula sa natural na pagkain ang ating sustansya. Mahalaga ring tandaan na ang paraan ng pagluto ay importante. Iwasan ang sobrang pagpiprito,
dahil maaring masira ang good fats at makadagdag pa ng unhealthy fats. Ang mga doktor at nutritionist ay madalas na nagpapayo sa kanilang mga pasyente, lalo na sa mga may arthritis, na dagdagan ang konsumo ng mga pagkaing mayaman sa omega-3. Ika-5 pagkain, malunggay, moringa. Ang malunggay, na tinaguriang miracle tree o tree of life, ay isang napakasustansyang gulay na sagana sa ating bakuran. Ang dahon nito ay puno ng bitamina at mineral, kabilang na ang vitamin A, vitamin C, calcium, potassium at protina. Ngunit bukod sa pagiging masustansya, ang malunggay ay mayroon ding mga anti-inflammatory compounds tulad ng isothiocyanates, flavonoids, at phenolic acids. Ang mga sangkap na ito sa malunggay ay tumutulong na labanan ang oxidative stress at pamamaga sa katawan, na siyang ugat ng maraming uri ng pananakit at mga chronic diseases. Ang pamamaga ay natural na tugon ng katawan sa injury o infection, ngunit kung ito ay nagiging chronic o pangmatagalan, maaari itong makapinsala sa mga tissue at magdulot ng patuloy na pananakit, tulad ng nararanasan sa arthritis. Ang mga antioxidants sa malunggay ay sumusukto sa mga free radicals na nakakasira ng mga selula, habang ang mga anti-inflammatory compounds nito ay tumutulong na pakalmahin ang immune response ng katawan. Sa Pilipinas, ang malunggay ay tradisyonal nang ginagamit hindi lang bilang pagkain kundi bilang gamot. Ang dahon nito ay inihahalo sa mga sabaw tulad ng tinola o munggo para madagdagan ang sustansya. Ang katas ng dahon na malunggay ay ipinainom din sa mga bagong panganak na ina para dumami ang gatas, at pinaniniwalaan ding nakakatulong sa mabilis na paghilom ng sugot. Para sa pananakit, ang dinikdik na dahon na malunggay ay ginagamit ding pangtapal sa mga apektadong bahagi. Sa kasalukuyan, marami ng pag-aaral ang nagsusuri sa potensyal na malunggay bilang natural na lunas sa iba't ibang karamdaman, kabilang na ang pamamaga. Ito ay madaling itanim matalagaan, kaya't napakagandang magkaroon nito sa ating mga bakuran. Isama po natin ito sa ating mga lutuin ng regular para sa dagdag na protection laban sa sakit at pananakit. Ika-6 na pagkain, pinya, pineapple. Ang pinya ay isang prutas na hindi lang masarap at nakakapresko, kundi may taglay ding kakaibang enzyme na tinatawag na bromelain. Ang bromelain ay isang grupo ng mga enzymes na may malakas na kakayahang anti-inflammatory at analgesic, pain-relieving. Ito ay matatagpuan sa lahat ng bahagi ng pinya, ngunit pinaka-concentrated ito sa stem o yung matigas na gitnang bahagi ng prutas na madalas nating tinatanggol. Paano nakakatulong ang bromelain sa pananakit? Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagharang sa ilang mga pro-inflammatory substances sa katawan. Ito rin ay sinasabing nakakatulong sa pagtunaw ng protina, kaya't nakakabawas ito sa pamamaga at edema, pamamanas, na dulot ng injury, tulad ng sprains, strains, o maging pagkatapos ng operasyon. Maraming mga atleta ang gumagamit ng bromelain supplements para mapabilis ang paggaling mula sa muscular soreness at injuries. Para sa mga may osteoarthritis, ang bromelain ay maaring makatulong na mabawasan ang pananakit at mapabuti ang physical function. May mga pag-aaral na nagkumpara sa epekto nito sa ilang mga NSAIDs at nakitang may potential ito bilang alternatibong lunas. Sa Pilipinas, ang pinya ay kinakain natin bilang panghimagas, merienda, o isinasama sa ilang mga ulam tulad ng hamonado o pininyahang manok. Ang katas ng pinya ay sikat ding inumin. Bagamat ang pagkain ng prutas mismo ay magbibigay ng kaunting bromelain, ang pinakamataas na konsentrasyon ay nasa stem. Kung nais ninyong makuha ang mas maraming benepisyo ng bromelain, maaring subukang i-juice peti ang stem o gumamit ng bromelain supplements. Pero laging kumonsulta muna sa doktor. Tandaan din na ang bromelain ay maaring makipag-interact sa ilang mga gamot, tulad ng blood thinners at antibiotics. Ang pagkain na sariwang pinya ay isang masarap na paraan para makakuha ng natural na anti-inflammatory benefits, at ito'y puno pa ng vitamin C at manganese na mahalaga rin sa kalusugan. Ika-7 pagkain, siling labuyo, chili peppers. Ang maliliit ngunit maanghang na siling labuyo ay paboritong pampalasa at sawsawan na maraming Pilipino. Ang anghang nito ay mula sa isang sangkap na tinatawag na capsaicin.
Ang capsaicin ay hindi lamang nagbibigay na sipa sa ating panlasa, kundi mayroon ding mga kahangahangang benepisyo sa kalusugan, partikular na sa pag-alis ng sakit. Paano ito gumagana? Kapag ang capsaicin ay ipinahid sa balat, sa anyo ng Creamo ointment o kinain, ito ay nakikipag-ugnayan sa mga pain receptors sa ating katawan. Sa simula, maaari itong magdulot ng bahagyang init o burning sensation. Ngunit sa paulit-ulit na exposure, ang capsaicin ay nagiging sanhi ng desensitization ng mga pain receptors na ito at binabawasan nito ang dami ng substance E, isang neurotransmitter na nagpapadala ng signal ng sakit sa utak. Sa madaling salita, pinapamanhid nito ang mga ugat na nagdadala ng sakit. Ito ang dahilan kung bakit ang capsaicin ay pangunahing sangkap sa maraming mga topical pain relievers para sa arthritis, muscle pain, shingles, at neuropathic pain. Sa ating kultura, ang siling labuyo ay hindi lang pang-ulam. Ang iba ay dinidikdik ito at inihahalo sa langis para ipahid sa mga bahaging may rayuma o pananakit ng kalamnan. Ang init na dulot nito ay pinaniniwalaang nakakapagpaginhawa. Sa pagkain naman, ang regular na pagkonsumo ng sili, sa katamtamang dami, ay maaring makatulong din sa pagbaba ng pamamaga sa katawan dahil mayroon din itong anti-inflammatory properties. Bukod pa rito, ang sili ay mayaman sa vitamins A at C ngunit, mag-ingat po sa sobrang pagkain nito lalo na kung kayo ay may sensitibong tiyan o acid reflux. Para sa topical use, subukan muna sa maliit na bahagi ng balat para malaman kung may iritasyon. Ang capsaicin ay isang patunay na kung minsan, ang anghang ay may dalang ginhawa. Ika-8 pagkain, extra virgin olive oil. Ang extra virgin olive oil E ay isang pangunahing sangkap sa Mediterranean diet, na kilala bilang isa sa pinakamasustansyang paraan ng pagkain sa buong mundo. Ito ay langis na nakukuha mula sa unang pagpiga ng oliba, at mayaman ito sa healthy monounsaturated fats at antioxidants. Isa sa mga pinaka-importanteng compound sa E na may kinalaman sa paglaban sa sakit ay ang oleocanthal. Ang oleocanthal ay isang phenolic compound na mayroong anti-inflammatory properties na kamangha-mangha dahil ang epekto nito ay may hahalin tulad sa ibuprofen, isang kilalang non-steroidal anti-inflammatory drug, NSAID. Gumagana ito sa pamamagitan ng pag-inhibit sa parehong CX enzymes, CX-1 at CX-2, na tina-target ng ibuprofen para mabawasan ang pamamaga at sakit. Sinasabi ng mga mananaliksik na ang regular na pagkonsumo ng E na may mataas na oleocanthal content ay maaring makatulong sa pag-iwas at pag-manage ng mga inflammatory conditions tulad ng arthritis. Ang epekto ay dose-dependent, ibig sabihin, mas maraming oleocanthal, mas malakas ang epekto, ngunit kahit sa karaniwang dami ng pagkonsumo, halimbawa, ilang kutsara kada araw, may benepisyo pa rin. Bagamat hindi ito tradisyonal na sangkap sa lutuing Pilipino, unti-unti na itong nagiging popular dahil sa mga benepisyong pangkalusugan. Ginagamit ito sa mga salad dressing, bilang finishing oil sa mga lutong ulam, o kahit sa simpleng pagdip ng tinapay. Mahalagang piliin ang extra virgin olive oil dahil ito ang may pinakamataas na antas ng antioxidants at oleocanthal. Iwasan ang paggamit nito sa sobrang taas na temperatura ng pagluluto, deep freeing, dahil maaring masira ang mga beneficial na compounds nito. Para sa ating mga senior, ang pagpapalit ng ibang cooking oils sa extra virgin olive oil, lalo na sa mga preparasyong hindi nangangailangan ng sobrang init, ay isang magandang hakbang para sa kalusugan ng puso at sa paglaban sa pananakit. Ika-9 na pagkain, virgin coconut oil, EC, langis ng niyog. Ang langis ng niyog, lalo na ang virgin coconut oil, EC, ay matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino, hindi lamang sa pagluluto kundi pati na rin sa tradisyonal na pangangalaga sa kalusugan at kagandahan. Ang EC ay nakukuha mula sa sariwang gota ng niyog gamit ang natural na proseso, na nagpepreserba sa mataas na antas na antioxidants at medium-chain triglycerides, MCTs, lalo na ang lauric acid. Bagamat ang direktang epekto ng EC sa pag-alis ng sakit ay hindi kasing linaw na ibang mga pagkain tulad ng luya o turmeric sa mga scientific studies, ang mga taglay nitong katangian ay maaring makatulong ng hindi direkta. Ang lauric acid sa EC ay may napatunayang antimicrobial at antiviral properties
na nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system. Ang isang malakas na immune system ay mas epektibong nakakalaban sa mga impeksyon na maaring magdulot ng pamamaga at sakit. Bukod dito, ang ilang pag-aaral sa hayop at in vitro sa laboratorio ay nagpapahiwatig na ang EC ay maaring magkaroon na anti-inflammatory at analgesic, pain-relieving effects, bagamat kailangan pa na mas maraming pag-aaral sa tao. Ang mga antioxidants nito, tulad ng phenolic compounds, ay tumutulong din sa paglaban sa oxidative stress na konektado sa chronic inflammation. Sa Pilipinas, ang langis ng niyog ay karaniwang ginagamit bilang haplas o panghilot sa mga nananakit na kasukasuan at kalamnan. Ang init at ang mismong aksyon ng pagmamasahe ay nakakatulong sa sirkulasyon at nagdudulot ng ginhawa. Para sa internal na paggamit, ang EC ay maaring idagdag sa cupped, smoothies o gamitin sa pagluluto sa katamtamang init. Sinasabi na ilang mga tagapagtaguyod nito na nakakatulong ito sa enerhiya at pangkalahatang kalusugan. Mahalaga pa rin ang moderasyon sa pagkonsumo dahil ito ay isang uri ng taba. Para sa ating mga senior, ang paggamit ng EC bilang bahagi ng balanseng dieta at bilang tradisyonal na panghilot ay maaring magbigay ng karagdagang suporta para sa kalusugan. Ika-10 pagkain, kamatis, tomatoes. Ang kamatis, na madalas nating ituring na gulay ngunit botanical na isang prutas, ay isang pangkaraniwang sangkap sa maraming lutuing Pilipino, mula sa ginisang ulam, sinigang, hanggang sa sausawan. Ang matingkad na pulang kulay na hinog na kamatis ay dahil sa isang malakas na antioxidant na tinatawag na lycopene. Ang lycopene, kasama ang iba pang bitamina at mineral tulad ng vitamin C at potassium na taglay ng kamatis, ay may mahalagang papel sa pagprotekta sa ating katawan laban sa pinsala at sakit. Ang lycopene ay kilala sa kakayahan nitong labanan ang oxidative stress sa pamamagitan ng pag-neutralize ng mga mapaminsalang free radicals. Ang chronic oxidative stress ay malapit na naugnay sa chronic inflammation, na siyang pangunahing sanhi ng maraming uri ng pananakit, kabilang na ang arthritis. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng oxidative damage at pagsuporta sa pagkontrol ng pamamaga, ang regular na pagkain ng kamatis at mga produktong gawa rito ay maaring makatulong na maibsan ang mga sintomas na inflammatory conditions. May mga pag-aaral na nagugnay sa mas mataas na intake ng lycopene sa mas mababang antas ng mga inflammatory markers sa dugo. Para mas maabsorb ng katawan ng lycopene, mas mainam kung ang kamatis ay naluto, lalo na kung may kasamang konting taba tulad ng olive oil. Kaya ang tomato sauce, tomato paste, o ginisang kamatis ay magandang source ng lycopene. Siyempre, masarap din ang sariwang kamatis sa ensalada o bilang pampalamig. Para sa ating mga senior, ang pagsasama ng kamatis sa pang-araw-araw na dieta ay isang simpleng paraan para madagdagan ang ating panlaban sa pamamaga. Ito ay abot kaya, madaling ihanda, at maraming benepisyo. Ang pagkain na iba't ibang makukulay na prutas at gulay, kasama na ang kamatis, ay susi sa isang malusog na katawan na may kakayahang labanan ang sakit at pananakit. Ayan po, mga minamahal naming tagapakinig at mambabasa, ang 10 masustansyang pagkain na maaring makatulong sa pagpapaginhawa na iba't ibang pananakit sa ating katawan. Mula sa luya, luyang dilaw, bawang, matatabang isda, malunggay, pinya, siling labuyo, extra virgin olive oil, virgin coconut oil, hanggang sa kamatis, lahat ito ay mga biyaya ng kalikasan na abot kaya at madaling isama sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mahalaga pong tandaan na ang mga pagkain ito ay hindi pamalit sa gamot na inireseta ng inyong doktor, lalo na kung kayo ay may malubhang karamdaman. Ang mga ito ay mga kagapay o suporta sa inyong pangkalahatang kalusugan. Ang balanseng dieta, sapat na ehersisyo, na angkop sa inyong edad at kondisyon, tamang pahinga at regular na pagkonsulta sa doktor ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang isang malusog at masiglang pamumuhay, kahit pa tayo ay nagkakaedad. Huwag po nating balewalain ang kapangyarihan ng tamang nutrisyon. Ang ating kinakain ay may malaking epekto sa ating nararamdaman. Sana po ay may natutunan kayo sa ating talakayan ngayon. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig o pagbabasa. Hanggang sa susunod nating pagkikita, ito po si Your Nem Podcast Nem.
Nagpapaalala na ang kalusugan ay kayamanan. Ingat po tayong lahat.